Tignan mo kuya, oh, wala na naman yung ano ko, coin purse ko. No Lagyan problem. mo nga. Gusto mo lagyan. Usap mo lang yung baka ko eh. So welcome to Friday Balitan sa Sir Rembrandt. Today, marami tayong tatalakayin dahil changing of the guard. At baka makachamba ito isang kaibigan natin sa changes sa PAGCOR. Okay, at thanks to my good friend, Lakay Gonzalo, presidente ng broadcasters. At Liga ng mga broadcasters at sinamahan tayo. Alam mo naman tayo, ito early riser. Early to leave. Okay, siguro umpisa natin dito kay Edward. Edward, any update from PAGCOR? Saka bigyan mo nga kami na ano, at kasi alam ko you're eyeing a post sa PAGCOR, meron ka pang MBA dyan. Tama, alam mo ba yung MBA? Hindi kayo kuya, ano ba yung MBA? May backer ako. Meron naman, meron. Ayun, kasi kung wala kang MBA, practice in futility yan. I just want to make sure hindi masayang yung effort mo dahil ayoko nung nagtatampo ka sa mga kala mo itutulong sa'yo, yung pala wala rin. Okay, go. Magandang umaga po sa mga kasama natin sa media. So far, si ano pa lang Kuya Eric ang binabanggit ng ating incoming President Duterte, si Andrea Domingo bilang bagong chairman ng PAGCOR. Yung presidente at mga board of directors po, wala pa. So far, maraming nag-a-apply. Sabi ng mga tao ko sa Davao, maraming nagsasubmit ng kanilang resumes. Pero lumalaban naman po tayo, marami naman po nagbaback up po sa akin. At tinatarget ko po yung presidency ng PAGCOR, kundi man, miski isa sa mga board of directors ko. Ako po ay magte-26 years na po. Sa career official po ako sa PAGCOR, 26 years sa July. Manager po ako dyan sa Casino Filipino Pavilion po. Okay, dito muna, no? Alam mo, itong grupo natin dito can be of help to you. Number one, wala ka bang pending cases or anything derogatory na pwedeng ibanat sa'yo? Wala naman po. Pero itong kapanahonan ng chairman nagyat, medyo maraming nag-attempt na patuhan tayo ng putik, pero hindi naman po sila nagtatagumpay po. Yun ang importante. Kasi kung walang clean bill of health, tapos nag-apply ka, parang hindi masasayang. Alam mo, kahit na mabuti yung dito natin inere, para hindi na makalusot yung mga intriga. Dahil whether you like it or not, no, maraming gumagawa ng intriga sa'yo. Kaya mabuti yung worry ka about this para hindi masayang yung effort. Alam naman ni Kuya Eric yan, nung panahon pa ni, di ba, Kuya, ni Chairman Henry, no, na nung... Nilapit ko sa kay Chairman Inuwi, no? May pinakita sa akin papel, kaya hindi na ako mabibog. Papel lang ano, Kuya? Hindi na, huwag na. At importante, kung talagang wala silang itatapon sa'yo, good enough. Yung yung pinakitang papel na yan. That document speak for itself. Kuya, yung pinakitang papel ni Chairman Henry, sinisigurado ko po yung walang katotohanan o yun. Yan ang sinisigurado ko po. Yun. Kaya hindi ko na inulit yung request ko sa kanya regarding you Kasi gusto ko rin kitang tulungan, pero I just want to make sure na hindi naman tayo babanatan ng kung sino-sino mga kasinungalingan. Okay? Okay. Baka naman chicks. Ito. Hindi naman. Yan, nabigyan mo kay Lakay. Edward, baka naman chicks ang kaso. Wala bang kaso sa chicks? Hindi kaso yun sa Pilipinas pagka may chicks. Meron mga nag-a-attempt na, sabi ko Lakay, meron, pero hindi naman sila nagtagumpay. Okay, hingi tayo ng update dito kay Ferdy Pasyon. Dito si Ferdy, halos araw-araw, pinakamababang text ito sa akin, 10. Araw-araw yan. At bigyan tayo na, itong batang ito, expert sa geopolitics din. Go ahead, Ferdy, bigyan mo kami ng update.
Of course, magsimula muna tayo dito sa ating bansa. No? Ikinatutuwa natin yung peace talks between the government of the Republic of the Philippines and the CPP-NPA. Kasi dati sa NDF lang nakikipag-usap. Ang opinion nga ng ating NDCP Professor Eric Espina dapat sa CPP-NPA mismo. At ikinatutuwa din natin yung announced impending peace talks with the MILF. However, we should not be putting the cart before the horse or make the situation so that the dog will, the tail will wag the dog. So, ang sinasabi po natin dito, bago natin baguhin yung ating konstitusyon, tapusin muna natin yung peace talks. Siguraduhin muna natin na yung mga armas ng mga rebelde isinuko na sa gobyerno. Hindi yung ilalagak sa isang bodega na sila rin ang may control o mga Malaysians ang may control o mga taga-Netherlands ang may control. Dapat yung mga armas isuko sa gobyerno bago tayo magpalit ng konstitusyon. Kasi ang nangyayari ngayon, inuna na yung coalition government, de facto coalition government, nag-appoint ng 4 na kaliwa nang wala pang kasiguraduhan na isusuko nga yung mga armas. Hindi nga po tayo tutol sa kapayapaan, no? Lahat tayo gusto natin ng kapayapaan. Pero dapat po ilagay natin sa tamang perspective at proseso. Ngayon po, kung babaguhin natin ang ating konstitusyon, alam naman natin na sa presidential system of government, hindi masyadong very easy ang coalition government. Except na, yun nga, nagkaroon tayong de facto, nag-appoint ng 4. Pero sa parliamentary system of government, yan po ay talagang madaling gawin, yung coalition government na yan. Kaya nga, alam natin na kaya gusto nila ng parliamentary form of government para makapag-enter into a coalition government with the CPP-NPA and the MILF. Pero wag po sana natin gawin yan hanggat hindi pa naisusuko yung mga armas. Kasi sagrado po ang ating konstitusyon. Hindi po ito basta-basta pinapalitan. Unang-una po, marami po mga provision dito na nanganganib na mawala, magagandang provision na nanganganib mawala kung magkakaroon tayo ng CONCON o CONAS. Sapagkat hindi po totoo na si President Digong ang may control sa CONCON o CONAS. Ipinagbabawal po ng Customs and Traditions and the 1987 Constitution itself, anyone from the executive or the judicial department to interfere with the work of the Constitutional Convention or the Constituent Assembly. Yung Constituent Assembly po, para maliwanagan po natin, yan po yung Kongreso composed of the Senate and the House of Representatives convening itself and proclaiming itself as a constituent body. Once it assumes that status of a constituent assembly, it automatically likewise assumes plenary powers. Ano po yung plenary powers? Ibig sabihin, kahit ano, pwede nilang palitan. At kahit sino, kahit ano, hindi pwedeng makialam. Hindi pwedeng ilagay doon sa batas creating the Constituent Assembly or the Constitutional Convention that the amendments will only be limited to the parliamentary and federal matters. Hindi po pwede yun. Once the Constituent Assembly is convened or once the Constitutional Convention is convened, anything under the sun they can amend. In fact, they can come out with an entirely new constitution that is alien to the Filipino people and only suitable to Malaysians or to the Red Chinese, for example. Hindi ko naman sinasabi na may kinalaman ng China sa pag-amend ng ating konstitusyon, pero sa 1971 Constitutional Convention po, nagkaroon ng maraming allegations na nakikialam yung mga iba't ibang bansa. Andyan yung China, nandyan yung Amerika, nandyan yung Britain, nandyan yung Malaysia. So kung nangyari ito noong 1971 Constitutional Convention as alleged, hindi po malayong mangyari ito uli sa gaganaping Constitutional Convention o Constituent Assembly. Ngayon, ano po yung mga magagandang provision ng ating konstitusyon na pwedeng mawala pagka tayo nagpalit ng konstitusyon? Maaari pong mawala yung tinatawag na the Philippines renounces war as an instrument of national sovereignty.
pwede pong mawala yan sapagkat yan nga po ang gusto ng mga dayuhan para mapahamak ang Pilipinas sa isang gera na hindi naman natin gusto. In fact, sa Japan po, yan po ang gustong palitan sa Constitution ng Japan. Yan pong provision na yan. At tayo walang kamalay-malay, sigaw tayo ng sigaw ng CONAS at saka CONCON, baka pong mawala yung provision na yan at tayo mapahamak, ma-involve tayo sa nuclear war at mamatay lahat ng mga Pilipino. Sapagkat sa nuclear war po, lahat ng Pilipino mamamatay, wala pong matitira. Isa pa po, yung prohibition against political dynasty. Pagka Constituent Assembly po ang magpapalit, panay mga traditional politicians to, panay mga political dynasties ito. At kahit na yung Constitutional Convention pa po na magkakaroon ng eleksyon ng mga delegado, mga trapo pa rin po ang ma-elect dyan sapagkat yung mga katulad natin ng mga militante, hindi naman pwedeng tumakbo dyan dahil wala naman tayong pera. So mapa-con-con yan o mapa-con-as man yan, sigurado mga traditional politicians at mga political dynasties ang mauupo dyan. Ano pong gagawin nila? Malamang tatanggalin nila yung prohibition against political dynasties. Isa pa po, sa parliamentary system of government po, merong fusion of the executive and the legislative. Ano pong ibig sabihin yan? Magiging legal po ang pork barrel na kinamumuhian natin. Under the 1987 Constitution, it is illegal according to the Supreme Court. You cannot have pork barrel. That is illegal because of the separation of powers. That is also illegal because of the separation of powers. However, under the parliamentary system of government, magkakaroon po ng fusion of the executive and legislative, wala na pong separation of powers, hindi na po illegal ang pork barrel at saka DAP. At ang isa pa po dyan, pag nagkaroon po tayo ng unicameral assembly, wala na po yung Senate, wala na po yung House, magiging isa na lang, madali pong maaprubahan ang mga bills katulad ng Bangsamoro Basic Law in its original form na hindi naging batas dahil meron tayong checks and balances na tinatawag. Merong House, merong Senate. Pagdating sa Senate, medyo nawala sa riles yung BBL. Pero sa House, talaga niraragasan nila yung trend ng BBL. Isipin po ninyo kung mawala ang Senate at ang matitira na lang ang House. Mawawala na yung Senate. Kasi yung Parliament po, essentially yan yung House eh. Kasi the delegates to the Parliament are composed of representatives, members of Parliament from each district. Therefore, these are congressmen in effect. No? Pagka wala na po tayong Senate at merong batas o panukalang batas katulad ng BBL in its original form, yung talagang hinihiwala yung Mindanao sa Pilipinas, maaaprubahan po yan karaka-raka sapagkat walang checks and balances. Ngayon, ang sinasabi po natin dito, yung parliamentary system is a system na nagawa nung panahon ng mga hari sa Inglaterra. At ito po, paboritong sistema ng mga kaharian. Lahat po ng mga kaharian sa mundo, kung inyong susuriin, parliamentary system. Bakit? Napakadaling kontrolin ng hari yung parliament. Bagamat nagpapanggap sila na merong demokrasya, actually wala pa rin. Sa Inglaterra po, ang may control pa rin po ng gobyerno, yung Queen pa rin hanggang ngayon. Yung parliament, yung Prime Minister po, tau-tauhan lang yun. Pati sa Malaysia, rubber stamp lang po yung parliament, yung Prime Minister. Sa Malaysia po, ang may control ng parliament, yung hari, yung Yang di-Pertuan Agong, na composed of a few families na mga hari ng iba't ibang state. Yung hari ng isang state yan, yung Penang, kung ano ng mga state dyan sa Malaysia, merong rotating king. Sila ang may control ng parliament. Napakadali pong, kaya po inimbento nila Thomas Jefferson, nila George Washington, nila Alexander Hamilton. Lahat ng mga, kung tawagin siguro kung panahon ngayon, tatawagin silang komunistang radikal no? Sila yung mga radikal nung panahon na yun. Kaya nila inimbento yung tinatawag na presidential system ay sapagkat ang parliamentary system ay monarchical in essence. Kaya they came up with a presidential system. Ang isa pa po dyan, yung federal system naman, pag-usapan natin yung federal system. Bakit ang China ayaw niya ng federal system? Dahil po ang federal system is vulnerable to secession. Tandaan natin ang America federal system. Nagkaroon po dyan ng bloody civil war because the South wanted to secede from the North. Several states from the South formed themselves into a confederation which is called the Confederacy under Robert E. Lee and the other leaders of the South.
At nagkaroon po ng bloody civil war. The most number of Americans killed in all wars involving America was the Civil War. Yan po ay hindi maiiwasan sa federal system. Kaya pag sinabi ng Mindanao, nahihiwalay na kami sa Pilipinas, anong gagawin natin? Magsi-civil war tayo? Tutulungan ng Malaysia yung Mindanao? Paano kung ni-recognize ng Amerika? Okay, we recognize Mindanao as now part of the Federation of Malaysia. Ni-recognize ng Britain that Mindanao is now part of the Federation of Malaysia. May magagawa ba tayo? At balang araw po, tandaan pa natin, pag gumagawa tayo ng konstitusyon, hindi lamang yan para kay President Digong. Magkakaroon pa po ng mga iba't ibang presidente sa hinaharap pagkatapos ni President Digong. At yung konstitusyon na gagawin natin, maaaring abusuhin. Halimbawa, hindi na si Digong ang presidente pagdating ng araw, merong presidenteng taga Ilocos, for example, na hindi tapat sa Pilipinas. Sabi niya, hihiwalay na natin ang Ilocos sa Pilipinas. May magagawa ba tayo? Kaya ang isa pong leader, iniisip niya yung konstitusyon na panghabang buhay. Yung konstitusyon na hindi vulnerable to national security attacks. Wala po, dapat, you must keep your country away from danger. No leader, real leader will put his country into danger. Ilalayo niya. Kaya si President Marcos po nung araw, for all his faults, hindi siya pumayag sa federal system. China, hindi pumayag sa federal system. Sa China po, provinces. Tibet is just an autonomous region. Xinjiang is an autonomous region. Ngayon po, kung talagang gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao, pakinggan po natin yung mga Muslim mismo. Ano ba sinasabi nila? Katulad nila Governor Altila. Ang sabi ni Governor Altila, at mismong MILF, hindi namin gusto ng parliamentary federal system, wala kami pakialam dyan. Kung gusto niyo mag-parliamentary federal, sige, gawin niyo. Pero kami, gusto namin BBL. Pero anong klaseng BBL po? Yung BBL na inamyendahan na para maging kaayon-ayon sa ating konstitusyon. Hindi po pwede na yung BBL ay hindi babaguhin para maging ayon sa konstitusyon. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yung konstitusyon ang babaguhin para umayon sa BBL. Kasi ang BBL po, parliamentary federal. Kaya unconstitutional kasi presidential unitary tayo. Ngayon, sa simplistic na pag-iisip, para magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao, di baguhin natin yung konstitusyon, gawin natin parliamentary federal para yung BBL ay maging constitutional. Hindi po tama yan, Kasi ginagawa mong BBL, yung buong Pilipinas, samantalang yung mga Muslim mismo, ayaw ng parliamentary federal. Ang gusto nila, parliamentary federal lang, doon sa lugar nila. Wala silang pakialam doon sa ibang lugar. Ngayon, ano sabi ni Governor Altila? Ibalik natin doon sa formula ng panahon ni Marcos. Nagkaroon ng kapayapaan, di ba? After the 1974 massive wars spearheaded by Norris Wari. Nagkaroon ng kapayapaan. Bakit? Pinakinggan yung sina Norris Wari. Ano bang gusto ninyo? Pinakinggan sina Muammar Gaddafi. Ano bang gusto ninyo? Pinakinggan yung OIC. Ang gusto nila, dalawang autonomous regions. One from the Tausugs and one for the Maguindanaoan and Maranaos. Kasi ang Maguindanaoan and Maranaos, medyo may kinship yan with each other, no? Pero yung Maguindanaoan and Maranaos on one hand, and the Tausugs on the other hands, parang langis at tubig yan, hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Kaya nagkakagulo ngayon sa Mindanao dahil iisa lang ang autonomous region in Muslim Mindanao. Pero sinasabi ng konstitusyon, plural regions. Kung titignan ninyo yung konstitusyon ninyo, merong S yung regions. You can create several autonomous regions in different parts of the country, not just in Mindanao. So, sa Mindanao mismo, pwede tayo magkaroon ng dalawang autonomous regions. One for the Tausugs, ibig sabihin, from the Zamboanga Peninsula up to the island provinces of Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and maybe southern Palawan. And one for the Maguindanaoan and Maranaos, dito sa mainland Mindanao. Diyan po magkakaroon ng kapayapaan. We do not have to have parliamentary federal. Kasi po, ang parliamentary federal, inuulit ko, it is monarchical in character, mga monarchy yan, kaya hindi yan pinapatupad ng Amerika at saka ng China. Lahat ng mga progresibong bansa ayaw sa parliamentary federal. At saka wala po tayong history sa parliamentary system.
Kung titignan niyo yung Malolos Constitution, akala niyo parliamentary system yon. Hindi po parliamentary system yon. The president is the one that is powerful, President Aguinaldo. The prime minister was just some sort of a secretary to the cabinet, executive secretary. So hindi po totoo na meron tayong experience sa parliamentary system. That is the system of the British and the Malaysians. The question is, why should we adapt the system of the British and the Malaysians when we do not have any tradition in it, and why should they impose their system upon us? At yung sinasabing system change, hindi po porke nagpalit tayo into parliamentary system, federal system, nagkaroon na ng system change. Ang system change po na sinasabi ng mga aktivista, yung pagbabago ng society, ng makuha sa oligarkya yung kayamanan at malipat sa sambayanan. Yun po ang system change. Kasi yung parliamentary system at federal system, although they are called systems, they are just forms of government. Pag nagpalit po tayo ng form of government, hindi po tayo nagkaroon ng system change. Ang system change po, pwedeng maganap under the present constitution. Ipatupad mo yung present constitution. Ano sinasabi dyan? Dapat magkaroon ng social justice. Dapat kinakailangan merong genuine land reform. Dapat merong bawal ng contractualization. Dapat merong living wage. Dapat ang public utilities, ang may-ari, gobyerno at mababa ang presyo. Dapat ang lupa at kayamanan ay merong equitable distribution. Yun po ang system change. Yun po ang ipatupad natin, hindi yung form of government change. Yun lamang po. Salamat po. Ang ganda niyan, sinabi mo, no, Ferdy. At we're being educated by future Congressman Passion. Galing. Okay, let's go to our scientist, no, kay Trevor. Alam mo, Robert, ngayon, we survived yung El Nino and the earthquakes, no? Kasi, kita mo, halos worldwide. Nagkaroon ng sinkhole, earthquakes, pero yung Pilipinas hindi tinamaan eh. Ha? Kung nagkaroon man ng earthquake dito, mga minor lang eh. Ngayon, papunta na tayo sa La Nina. What do you expect? Salamat sa Diyos, hindi tayo nasamaan ng mga earthquakes. Pero mismong last month, si Secretary Pahe, sinabi na niya officially that the Philippines is sinking 5 times faster than world average. That's 14 millimeters. The world average is 3 millimeters per year. Ano ibig sabihin lang in actual terms? In 5 years, wala nang MOA. Ngayon, pantay na yung tubig, pag tumas pa ng 3 feet, ng more or less 3 feet in 5 years, and about 128,000 hectares of land around Central Luzon mawawala. Ng La Nina, we're supposed to have 14 cyclones. We have an average of 20 per year. And FYI, most people don't know this, Ondoy cost us about 120 billion in damages. Hindi pa kasama dyan ng loss in business opportunity, ng sickness. Ito ay damage lang sa property. So because people don't know this, 60%, more than 60% of Manila is below sea level. Icebergs are melting, it's going up. We keep pumping from our aquifer, it's going down. Kung tungo mo ng 80-story building, more problems. The worst problem pa, worse than the floods, is water. Right now, they're saying in 2025, wala na tayong tubig. Actually, 2020, wala na tayong tubig. Because 2020. Lapit na. Because if you go to EDSA, you can count 7 dozen high-rise buildings. Okay? Sa Makati, dating 10 houses, biglang 80 stories. That's one small city. Where do you get the water? Ang gat yun, yung uga-uga na, i-repairin daw. And for your information, 97% of the water in Manila is coming from Angat. And Angat is dead. Okay, so what did Bulacan do? They needed water, they pump water. Now, North Luzon, Bulacan specifically, is sinking. It's called liquefaction. Subsidence rather. Liquefaction. And subsidence too. Now, what did Bulacan do? They went to the Supreme Court last year. And the Supreme Court ruled, and I quote, Bulacan should get its share of its own water. What now, Manila? Meanwhile, Manila needs about something like 10 billion cubic liters of fresh water every day. I don't like to point fingers, but yung mga big factories ng mga ating mga friendly manufacturers, may mga pumps sa loob ng planta, nakatago. Naglalagay sila, and people look the other way. It's ongoing. Now, what happens? 5 things happen. Number 1, we have sinkholes.
So, umuuga ang Ayala Bridge, umuuga ang tawag dito, ang Magallanes Bridge. Pati EDSA, yung sa may Ortigas. MRT, sumasayaw na. Nakataas ka, ang lakas na ng vibration. Exactly. Ang good news is, ang good news sa inyo, mawala na ng traffic sa EDSA. Ang bad news, babagsak na ang Guadalupe Bridge. Pag bumagsak yun, pag ni-repair, wala nang gagalaw sa EDSA. Parking lot na lang. So, ang kumukonto lang ngayon dyan, meron ng court order lang, as usual, TRO, I don't know why, question mark again. Ang Kapitolyo ayaw, kasi makabara sila. Yun lang kumukontra. Pero yung kalabas sa site, pati mga taxi driver, alam nyo, sumasayaw. Yung gitna, anytime babagsak yun. And these are realities. Now, that being said, 35 rivers and creeks are discharging 16 billion liters of fresh water to Manila Bay every day. Sayang. So my proposal, and Cory Aquino approved it, panahon niya, hindi pa oras, we're proud to, is to close Manila Bay, put a dam in the mouth of Manila Bay, connecting Cavite to Corridor to Bataan, with ship locks para mga barko makapasok sa labas. 5 things happen. Number 1, wala ng high tide. Ngayon pag high tide po, sa Pampanga, hanggang dito tubig, sa Wagwa. Pag high tide, baha, tigil ng mga pump, babalik lang. Sa Mandaluyong, where I come from, yung munisipyo, okay, after so many billions, lubog pa rin. Okay, ang joke nga dyan, lampas tao daw ang tubig doon pag umulan pag nakahiga. But anyway, the point is, La Nina, mas malalim yan. Itong La Nina na to. So what happens? When you have a dam in the mouth of Manila Bay, salt water, Manila Bay, will stratify, sa Alaman Dam, pampalabas, one-way valve, capacity ng Ondoy. Dami, Ondoy tumating, di ba? So, pag summer, nag-evaporate, you're pumping and you're using, so bring down the water by 1 inch a week. Pagka Manila Bay is 2 meters lower than Manila, wala nang baha. The government will save tens of billions on road racing, shoring, pumping, crops destroyed, cars destroyed, property destroyed, sickness after the floods, man-hours lost, business interrupted. It's getting worse and worse. Sabi ng Quezon City, kayo mababa, Manila, kami mataas, kayo lulubog, kami hindi. Nung hadagat, naging dagat, walang pangalan. Ang tubig sa Quezon City hanggang dito. Sa dami ng tubig, high tide, hindi makalabas, pumila siya. Yeah, famous architect said, dalim daw sa ngunit ba yung tubig ng San Mateo, dalim sa Manila Bay. Sabi ko, bakit nung Ondoy, 9 months after Ondoy, nandun pa rin yung tubig sa Laguna de Bay and the environs? Bakit nga ba? Sabi niya. Kasi ang Manila Bay, mas mataas sa Laguna de Bay. Sabi ko, ang Manila Bay, wala nang iba sa Laguna de Bay, etc. Ngayon, tanong, how do you make an investor be interested? Simple lang. When water rises, land disappears. Pag binaba mo, yung nakalubog, lalabas. We're talking of a minimum of 100,000 up to 300,000 hectares of tidal land, foreshore land, marginal around Manila Bay and Laguna de Bay. Ito maganda. Magkano pa ngayon lupa sa MOA? Some people have said it's a low of 100, a high of 200. Sa 100,000 per square na lang. Right now. And that's easily about $10 trillion. You can give land to the mga squatters, give land to the soldiers, the teachers, etc. Ang daming lupa. Sa Cavite pa lang, sa Nicolas Shoals, 40,000 hectares na. May study ng UYA, may mga kompleto na. Ngayon, tanong, bakit di matuloy yan? Sabi nga naman, madaming Koreano sa gobyerno Magkano Korean? So, ang sa akin, panahon na. Kasi right now, most people don't know, I ran for senator to highlight my project, which is save Manila from sinking, provide water, provide land. And by the way, I forgot to mention, if you put a highway on top of dam in the Cavite to Bataan, you can put a highway on top and you can drive from Cavite to Bataan without passing EDSA, thereby decongesting EDSA. And the project also includes putting a highway around Manila Bay. Permanent solutions sa traffic. And I hope President Duterte will take a look at this project and have the study completo. And by the way, I forgot to mention to you, yung panahon ni Sasitra, inaprubahan, bumaba si Suharto, binigay sa Ital Time, pumunta kang Periamari, Locoy Ramos, binlock ni Jody Venecia, kanan sa mga presidente. Si Erap, approved na, natanggal si Erap, pero ngayon panahon na. So, tulungan niyo ako. Maraming salamat. Alam mo, Robert, ang nightmare sa akin na nakikita ko, yung ginawa natin reclamation area. Dahil dumadami na yung mga building doon. May mall pa, pero they will pack na. Paki-explain mo nga kung anong repercussion nito. Na alam kaya nitong mga
mismo mga realtor yan? Maraming salamat. Exactly. Nagpunta ako sa Diamond Hotel sa kapihan ni Neil natin. Pagpunta ako, nabigla ako. Yung open culvert doon, ang tubig pantay sa Manila Bay. Pantay. What's keeping it there? Pumps. At what cost? Number 2, pag tumaas pa yan, right now, ang ginawa ng reclamation sa Manila Bay, ano lang, haphazard. Dapat siya binabibrate eh. Okay, lagyan ng mga nakarumabas yung mga tubig. Ito hindi, patong na ng patong as usual. And right now, if you go there now, lalubog lahat yun in 5 years. Yes. Ngayon lang eh. Patay na yung tubig eh. Pag tumaas pa, umuuga. Ang Shumart, yung bubong ng Shumart, bumagsak na. I-repair lang, very quietly. Pag yung millennium, pumasok na yung tubig doon sa ground floor eh. Exactly. SM, Exactly. Pati sa, pati sa... hanggang Taiwan. Exactly. Pati US Embassy hanggang, diba? Ito, hindi nyo alam. Yung Pedring, pag-iba yung wall. Lahat ng mga sa MSC Pilar, lahat ng mga mall, lahat ng mga condo doon, may basement. Lahat ng kotse doon, scrap. Gano'ng malaki yung pag-sink ng reclamation area? Right now, well, water is flowing by 14 millimeters. Ano? 14 millimeters per year. 1/4? 1/4. The global average is 3. Okay? Ngayon, tumataas yung tubig, mababa siya on its own weight, it's sinking, no? Gravity. Sabi na, the only cause of falling here daw is gravity. Ayun, gravity. Hindi mo aabot yung tubig niyo hanggang doon sa Tapang View. Sa Palit Mapaw. Umaabot na ngayon, ano ba? Wala nang lugar na hindi binabaha ngayon. Oy, by the way, nag-swimming na ba kayo sa, ano? Sa libreng swimming pool ng Manila? Opo. Yung underpass? Oo. Swimming pool na! Let's get real! Yan ang problema. Huwag natin mag too much politics na. Lulubog na Manila, pati Malacanang ngayon, lubog na. Di ba? Ano ba ang problema natin, di ba? So let's do something about it. Please approve. My project is called, ito nilagay na dito, sa ano, New Study Warns of Rising Seas and Disappearing Islands. Study says, coastal cities. Ito. Okay? Okay? Tapos, sinabi tayo ng ano, last month, PH underwater. Caricature yan, pero it's all real. It's all real, no? So, sinabi na rin sa worldwide, pati yung ano, East Coast, may problema na rin. Lahat ng mga coastal cities, especially Central Luzon and Metro Manila. Please help, kasi if we don't do it now, problema tayo malaki. Quezon City, lulubog ba? Malubog na nga eh. Pati Kita mo naman, pati Matalig na siya, lumulubog na ngayon. Pati Quezon City. pinakamataas ang Quezon City sa lahat. Ngayon eh, may mga areas, pag lubog talaga eh. Pas kotse. Plus ito pa, no? Really have to call the attention of the government, lalong-lalo sa pasok nitong ating new government ng ating Presidente Duterte. Kung mapapansin nyo ngayon, mas grabe na ngayon ang traffic. During the time ni General Levy Macasiano, meron kaming ginawang study dyan at libro na pinaliwala lang nila Oscar Orbos. Instead of sundin yung libro na yon, now we still have it, no? Diyan nagsimula yung dumami ang kotse, uneven. Ngayon, look what happened. Pati tayo, mga anak natin, dalawa kotse. Tayo, dalawa kotse. Kasi kailangan natin gamitin yung alternative, kundi hindi tayo makakalakad sa kalye. Ay lalong sumikip eh. Habang tumatanda yung mga bata, dumadami sa sasakyan. Siguro ang pinakamaganda, Mr. President, kung papakinggan to ni Secretary, ano ba yung pangalan ng kanyang DOTC? Sorry, what's his name? Whatever is, balita ko, matino naman daw yung secretary na yan. Balik na lang tayo sa tanggalin na yung uneven na yan at i-control yung mga kotse. Plus, ang mga main thoroughfare dyan ng two-way. Lahat ng mga makikita na kalye, puro one-way lang yan. Just like in Europe, makikita ng kalye, kaya puro one-way. Pero it moves. Saka kung yung mismong condominium na tinatayo, walang provision para sa parking area. Eskwelahan, kumare ilabas yan sa Metro Manila. Yes. Yung mga mall, kumare, dahan-dahan na yan ilabas sa Metro Manila. Maniwala ka. Easy, Mr. President. Luluwag ang Metro Manila. That fast. Kapag itong problema, nitong ngayon, nare-realize ng ating matapang na PNP chief na hindi niya kakayanin ng 3 or to 6 months itong situation. Dahil sa totoo lamang,
Ang kailangan natin dito ay complete overhaul. Ang mali kasing ginagawa ng ating law enforcer, ng mga higher-ups. Pagka nabukong, nagkamali ang isang scalawagsing uniform. Hindi lang tinatakip. Tinatapon sa Mindanao. Look what happened to Mindanao. Naging laboratory ng lahat ng sindikato. Pag pumunta rin yung scalawagsing uniform, yung mismo mga amo niyang sindikato rito, naglalagay ng satellite office. Kaya lumaki. And most of them now are part of the LGUs. Tingnan mo yung sa Sulu and Basilan. Bakit hindi matigil yung simple lang? Hulihin ka agad yung mastermind na nasa local government unit. Alam naman nila eh. Kaya nakapagtataka, pinabayaan nila Noy-Noy na patayin yung Canadian. Alam naman na sinong amo ng mga Abu Shabu na yan eh. Kaya dapat, tapos ang nakakalungkot pa dyan, nung inireport ko sa kampo nila Presidente Duterte, sabi nila, wala tayong magagawa, Eric. Hindi pa tayo may control ng Pero pag na tayo naka-take over, sabi niya ganun sa akin, makikita mo ang gagawin natin sa mga lokong yan. Pero, sayang, namatay, sira tayo sa buong mundo. Dapat, ang ginagawa, talaga, lahat, dapat umuusok pa lamang, kapag ng panahon ni Secretary Joel Monte, pinapatay na kagad ng usok. Kesa sa pinapabayaan lumaki, Oo, hindi na pinag... tayo lahat damay. Tama. Okay, balikan natin si Sige, ikaw muna. Dagdagan ko na ng konti. Most people don't know, traffic is costing us 2.5 billion a day. Imagine how much money we're losing. Dapat yan ng loss of opportunity, tumaas ang mga high blood. Lahat. Sakit. And kasama sa project na to, lalagyan ng mini ports all over Manila Bay. Para yung tao, mag-ferry lang, kasi mag-bus pa, mag-kotse pa, mabilis ang traffic. And most people also don't know, we have 25 million tons of plastic in Manila Bay, killing our fish. We will clean it up, use it for fuel, etc., etc. More importantly, as I said, if I may add also, lost opportunity. Ang daming negosyo natin. So please, let's do the project timely and more relevant, and more importantly, it's also for the Manila. Because Manila is supposed to be the center of tourism, the center of finance, and education. Dapat yung mga ports talaga, long term, ililipat sa Subic, saka sa Quezon. In the meantime, we have ship locks in between Carvalho and Corridor para mga barko makapasok, makalabas. Pero in the long term, dapat siya naka-drive na yan. Para yung ating ports causing so much traffic, mawala na. Yan ang talagang long-term project. Thank you very much. Morning, MD. Jim Mendoza from DCR Sunset Radio. Medyo list ko lang yung tanong. Pero kasi kung napanood mo doon sa malaking network, pinalabas yung kung nakakamali ko, yung kalayaan atin ito, mga hanay ng kabataan. So nagtungo sila doon sa di Masinloc para subukan nila yung sarili nila kung talagang tayo pa yung may control doon. So pagdating nila doon, hinarang sila ng mga Chinese vessel Coast Guard at yung dalawa nakalundag at lumangoy at itinaas yung bandila ng Pilipinas. Ano assessment mo rito? Dahil sinasabi nga nila, masakit dito, walang Coast Guard at Philippine Navy na nagbabanday doon sa paligid. At dapat nandoon yung government vessel natin upang makontrol. Kung sa palagay mo to, muling maaago ulit to ng mga Chinese. Bago tayo sumagot, sabi ni Popo Villanueva, makinig daw kayo mamayang alas 11 sa DWSS 4094 kHz. Okay, masasabi natin dyan, bakit tayo atat na atat dyan sa South China Sea? Na kung pag-aaralan natin 1935 Constitution, Treaty of Paris ang sinasabing delineation of the national territory of the Republic of the Philippines. When I was studying in college, I am a certified public accountant. I took up so many units of law. We were taught that the territory of the Philippines comprises of the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein and all the other internal waters. Now, the delineation of the territory dun sa mapa na pinag-aralan namin nung college na hanggang ngayon naman totoo pa rin, meron Treaty of Paris doon. Nasa labas ng treaty limits yung Scarborough Shoal at saka yung
yung so-called Kalayaan Islands. Bakit nasa labas? Samantalang ang Spain, na isang napakagaling na colonial power yan, hindi yan nagkakamali pagdating sa mapa. Pati ang Amerika, imposible magkamali yan pagdating sa mapa, no? Pero bakit nasa labas ng Treaty of Paris yung Scarborough Shoal? Simple lang, kasi sa China yan eh. Pati yung Spratly sa China yan. Ngayon, paano naging quote-unquote atin yan? Dahil doon sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ano ba sinasabi ng UNCLOS? Meron tayong exclusive economic zone, 200 miles. 200 miles exclusive economic zone. Ngayon ang tanong, yung bang sovereignty tsaka yung exclusive economic zone pareho? Hindi po magkapareho yun. Kaya yung easy questions, nakalagay doon sa UNCLOS mismo, kung babasahin ninyo, nire-refer yan sa International Tribunal on the Law of the Sea. Kasi hindi yan sovereignty question. Pagka sovereignty question, saan nire-refer yan? Sa International Court of Justice. Sa International Court of Justice, dyan po natin dapat dalhin yung ating claim sa Sabah. Bakit? Sa Sabah po, meron tayong sovereignty. Bakit? Dahil sa Sabah po, noong 1962, the legitimate Sultan of Sulu, ceded Sabah, which is North Borneo, to the Republic of the Philippines. The one who received it in favor of the Republic of the Philippines was then Vice President Emmanuel Pelaez. Sabi po ng British High Court of North Borneo, repeat, British High Court of North Borneo as early as 1939, Sabah is a territory over which the Philippines has acquired dominion and sovereignty. Has acquired. Tapos na. Sa atin ang Sabah, sabi ng British High Court of North Borneo noong 1939. Ngayon po, noong July 2011, anong sabi ng ating Supreme Court, Philippine Supreme Court? Sabah is a territory over which the Philippines has acquired dominion and sovereignty. Atin ang Sabah. Bakit sa Sabah, tahimik na tahimik tayo, hindi tayo kumikibo? Doon sa Scarborough Shoal at saka sa Spratly, nai-easy lamang, exclusive economic zone lamang, atat na atat tayo, gusto natin makipaggera. Under the international law, hindi ka pwedeng makipaggera, hindi mo pwedeng i-assert yung iyong karapatan, economic rights, based merely on EEZ. Ang kailangan dyan, pagka merong disputed claims, disputes, dapat yan bilateral talks among the two parties concerned or refer it to the ITLOS. Hindi po tayo pwedeng makipaggera dyan dahil EEZ lamang yan. Pero pagdating sa sovereignty question, pwede kang makipaggera. At yan, alam yan ni President Marcos, kaya noong 1968, gegerahin na sana natin yung Malaysia. Bakit? Kasi yung Malaysia, ayaw pumayag na sumailalim sa ICJ. Ang ICJ po, hindi magkakaroon ng jurisdiction unless all the parties concerned will submit to its jurisdiction. So, wala na ano pang magagawa natin? Ayaw ng Malaysia sa mapayapang paraan. Di-assert mo na yung sovereignty mo through other means. Okay. Pero sa EEZ, you cannot go to war based on EEZ. Ang may gusto lang ng gera sa EEZ, baka yung kalaban ng China. Alam mo yung sinasabi ni Ferdy, magandang punto siya, no? Kaya lang ang problema natin dito, yung leadership by example and accountability. Itong mga kawatang mga leader natin, ito talagang dapat pinibita itong mga to eh. Sa totoo lang, kung hindi sila kung ano-anong mga kaletsya ng isinabatas nila kapag itong BBL, itong si Penoy, na ito ay kukulong para. Itong reason bakit itong si Penoy makukulong. Despite na ginamit pa niya si Bongbong para mag-anti-BBL, na sinave naman niya si Bongbong sa DAP niya, nagkabutan sila ng likuran eh. Diyan mo makikita kung gaano kawalang niya itong mga politiko natin. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng bagong gobyerno at liderato, ay ito, I hope na yung man behind the scene, si Father Pasco, na naging mayor ngayon, will do something about these things. Dahil talagang masyado ng abusado, hindi naman tayo kailangan may pag-away sa China or any nation, not even Malaysia, kung marunong tayo makipag-negotiate. Kaya lang nakipag-negotiate tayo, not in the position of strength. Why? Dahil nasoftan sila eh. Puro lahat pera-pera ang ginawa itong mga kabatan na to. Kaya sa totoo lamang, kung ila-lifestyle check sila, lahat talagang walang magitan, pwedeng i-filing squad in the process. So we have to be aware about these things. Kasi ang nangyayari sa atin, tayo-tayo ang pinag-aaway-aaway. Wala sa atin ang diferensya.
May tama sinasabi si Ferdy, may tama sinasabi ibang tao. Pero, ano yung talagang totoo? Ginago tayo ng mga leader natin na nakipagsabuatan sa mga foreign governments. Kaya ang nakakalungkot lang dyan, nakukulong sila kahit na walang kasong lokal dahil interest ng dayuhan ang ini-implement. So, we have to be aware about these things na hindi tayo magamit dahil sobrang ng kalokohan ito. At high time na we have to do something at i-focus natin sa law on accountability na maipasa ito. At thanks God, nung meeting ni Presidente Duterte the other night sa PICC ay nasiyahan ako dahil in-inject ko yan sa kanila na magkaroon ng law on accountability at yan ang sinabi kagad ni Presidente Duterte na lahat ng mga kabinete niya mananagot sa anumang tratado o pirma na gagawin nila. That's good enough for me. And I hope we'll have to help him dahil kundi ay talagang kasi remember, etong si Presidente Duterte ang pinakamatanda akong naging presidente ng Pilipinas. Second to Osmeña. Actually, mas matanda pa sa kay Osmeña. Si Osmeña 66 eh. Siya 71 eh. So, itong mga ganitong klase mga tao, meron moral ascendancy ito na meron gustong gawing tama sa bayan. And I hope magawa niya ng tama at nakita ko naman na ngayon pa lamang, nakita naman yung nangyari, ginawa niya kay Panelo. Noong nakakita ni Presidente Duterte na marami ng kaaway from within and from without, o yun, nirecycle niya na. So, sana, itong mga gintong mga bagay ay huwag natin pabayaan. Opportunity na natin to. Dahil kung hindi, hati-hati na tayo. Ngayon, inumpisa niya na yung accountability. Sana isunod niya, magkaroon tayo ng ideology. Lalo-lalo na ngayon, ginagawa niya, balancing act, ini-integrate. Walang nakakaalam na nakipag-usap siya sa China. Kasama si Chris. Nag-privilege speech po si Ano pong nangyari din former sa... Senate President Juan Ponce Enrile tungkol sa mga bagay na yan. Meron daw sinabi si Trillanes, di umano, according to the Brady notes, si Ambassador Brady kasi nagte-take ng notes being the ambassador, na sabi daw ni Trillanes, di umano, wag na kayong mag-alala sa mga Pilipino, sabi daw niya doon sa Chinese side. Hindi naman nila alam kung saan nga sa mapa yung Scarborough Shoal na yan sinita raw ni Ambassador Brady, sasabihin yung ganyan, parang binibenta mo na yung Pilipinas niyan sinigawan di umano si Ambassador Brady at na-stroke. Ngayon, meron pa mga allegations na kasi ang gusto ng China, 50-50. 50% of the income will go to the Philippines, 50% to China. Yun, maganda yun. Joint ownership. Ganun ang problema, merong isang negosyante di umano na yung 50% daw ng Pilipinas, ibigay daw sa isang letter P corporation, letter P. Kay MPP na, wag na open secret na yan dahil si Trillanes mismo nagkalat ng dokumento niyan Sabi daw nung China, hindi namin pwedeng ibigay yan sa private corporation. The 50% must belong to the Filipino people so that the Filipino people will be the one to benefit. Tsaka dapat, pagka government yan, hindi matatransfer yung shares of stock sa mga Amerikano. Baka mamaya binigay namin sa Felix Mining Corporation yung 50%, pagkatapos binenta ng yung shares of stocks ng Felix sa Amerikano. One day we awaken, magugulat na lang, sabi ng mga China, magugulat na lang kami na Amerikano na ang kapartner namin, hindi na Pilipino. So in other words, may mga allegations na pera-pera ang nangyari. Binebenta yung sambayan ng Pilipino, binebenta yung South China Sea para sa pansariling kapakanan. Ngayon, ang tanong, ito bang mga taong ito, merong unang-una, meron ba silang karapatan na papuntahin doon? Hindi po, hindi naman sila diplomats At saka hindi sila proper representatives of the Filipino people. No? They are representing private corporations and their own selfish private interests. Ngayon, anong nangyari kay Senate President Enrile? Pagkatapos niyang i-expose ito, nakulong po siya. Yan. Thank you po. So, yan. Maestro. Attorney Priya. Pwede saan ba nagsimula yung usapin tungkol sa federalism sa
Sino ba nagsimula niyang federalism na yan? Nung panahon po ni Marcos, ang nagsusulong nito si Nene Pimentel, si Ruben Canoy, si Bono Adasa, si Normiswari, at yung mga iba pa. At lahat po ito pinakulong ni President Marcos sapagkat paniniwala ni President Marcos, yung federalism na yan, pakana ng Malaysia, at yan, pagka ginawa natin yan, we will be putting the country vulnerable to danger instead of putting the country away from danger. Kakatuwa naman dahil dyan sa mga pangalan binanggit mo. Walang mahalal sa sarili nilang bayan. Yan si Nene Pimentel na yan, hindi mahalal yan sa Cagayan de Oro. Si Coco, hindi manalong mayor yan sa Cagayan de Oro. Sinuwerte lang. Nasingkaw nila si Digong. Kaya hindi ko malaman kung anong kararatnan yan eh. This is a potential disaster between the presidency's legacy and incoming Senate President. Maniwala kayo sa akin. This should be a very serious area of conflict. By the way, mag-report ako sa inyo yung continuing dialogue namin ng incoming Foreign Affairs Secretary through Facebook dahil siya nasa Amerika, has already netted 4 major agreements in principle. Yung number 1, yun ang posisyon ng Presidente Duterte, which is start of the bilateral talks. Kaagibat nun, re-examination of the EDCA. A review of the EDCA. Pangalawa, yung in-announce na rin ng Presidente Duterte, yung return of the Sabah claim. With a note and a possible signal coming from the President's side that in case diplomacy fails, we will merely apply the principle of reciprocity and re-export back to Malaysia the light intensity conflict. And that is not in violation of our renunciation of the Articles of War. No? Number 3, sa mga peace talks, babantayang mabuti mga armed groups. Dahil ang walang matutuloy na peace talks at walang mangyayari sa peace talks, hanggang yung totoong de facto may-ari ng territory, hindi kinakausap. So we will see a bangsa sulok rising here. As I predicted in my book, where the role of the Sultanate of Sulu will be very important in the peace process. Why? They are the de facto owners of the territory na pinagpapalit-palitan natin. Binababoy natin ang history natin eh. It was only by a mere memorandum that President Quezon ordered that heretofore, in 1934, hindi na i-honor ang succession ng Sultan of Sulu by the government of the Philippines. Before that, we had the two-system government. And that Spain and even the United States were dealing with the Sultanate on the basis of treaty. Pagdating ni Quezon, inabogate lahat yan at tinapakan na. Diyan nagsimula ang war situation that up to now we are solving. At pang-4 o pang-5, merong isang malaking flagship project na i-announce ko dito, hindi ko lang sasabihin kung anong pangalan, that hopefully will release those provinces facing the Pacific Ocean and the Celebes Sea. Yung po mga nasa kanan ng mapa ng Pilipinas at nasa ilalim ng Pilipinas, lahat ng ports po dyan biglang mabubuhay
because magiging transshipment port ang Dingalan Bay sa itaas at ang Pujada Bay sa Davao Oriental sa ibaba. Tuwang-tuwa si Digong nung marinig yung Davao Oriental. At ito po ang magbubukas ng napakalaking trade na hindi gumagalaw sa BIMP, Brunei, Indonesia, Malaysia, at sa IAGA, East Asian Growth Area, hanggang sa Australia, Oceania. Matagal na pong nakalimutan ang mga ano namin yan. Ngayon po, noong 1989 kasi, kasama ito talaga doon sa Multilateral Aid Initiative. Pero, hindi namin inagad dahil sobra na yung mga projects noon. So, binabalik namin ito, and with the leadership of Perfecto Yasay, we will make this the legacy of incoming President Duterte. Good point, Maestro, no? Saka, first things first, no? We have to stop confusing ourselves with fake sultans of Sulu. Kasi marami na, dumami na yung mga racketeer eh. This is now high time for our government to talk with Malaysia and tell them to give us a copy of the names of those who's getting funds as rental for Sabah. Kasi kung hindi, dumadami eh. Dumadami yung ano eh. Pag gumawa lang ng papel na ano eh. Saka, ang iba dyan eh, funded by foreign intelligence eh. Foreign agencies eh. To confuse. Ha? Mga trolls. Oo, mga trolls eh. Kaya siguro high time na para hindi tayo no, pa-confuse. Kasi kundi, itong mga nandyan na nalalaman din na sultanate ng Kiram, masisira yung bloodline. Dahil hindi natin alam kung sino sa kanila yung talagang tumatanggap ng pera sa Malaysian government. So, dapat ito, dito natin tutukan. Dahil yung mga house show, para tumahimik na yung mga house show sa paggagawa nila ng racket, na ultimo yung mga ginto-ginto raw ng mga Marcos, eh, hawak daw nila, etc. Okay? So, we'll get the final words from our guests. Edward? Maraming salamat Kuya Eric, maraming salamat sa mga kapatid natin sa media. Saan nyo po na ano man ang karatingan nitong ating pinapangarap sa pagtaas pa sa PAGCOR ay magiging kabahagi at kaagapay niyo po ako dito sa media po. Maraming po salamat. Thank you, Doc Perez at siyempre si Professor Maring. Maraming salamat din po. Yung Marine Seagate, solusyon sa baha. Pero gusto ko sana sabihin sa ating Presidente, panahon na ng hydrogen, meron tayong deuterium, potentially can make us the richest country in the world. The Filipino Infantry Society, bigyan ng panahon, nasa nilang kapalit, how to get it, how to use it. Panahon na, and potentially can make us the richest country in the world. Tapos na kasi ang fossil fuel. Salamat po. Well, on behalf of the Nationalist Filipinos Against Foreign Intervention at Phil, of which yours truly is the chairman, we are asking Honorable President Duterte to refrain from amending the Philippine Constitution to bring about a parliamentary federal system of government that is alien and strange from the Filipino people. Wag po nating i-insist yung Malaysian-British system na yan dito sa ating bansa, sapagkat magmula pa nung panahon ni Aguinaldo, presidential unitary po tayo. At magmula pa nung 1500s, 1521, unitary po tayo. Single state lamang ang Pilipinas. Ang proposal po nila Pimentel ay reverse federalism. Hindi po yan federalism. Kasi ang federalism, several independent countries unite to form one country. Katulad ng Amerika, there were 13 different countries, 13 different states that united. Tingnan po ninyo sa dictionary kung anong ibig sabihin ng federate. You federate with someone else. You cannot federate with yourself. The Philippines is just one country. Correct. Reverse federalism po ito. Pinaliliit yung Pilipinas, hindi pinapalaki. Kung gusto mo ng federalism, you federate with Malaysia, you federate with Singapore, you federate with Thailand to form the Federal Republic of Southeast Asia. But you do not do reverse federalism dahil wala pong gumagawa ng ganyan sa mundo. Yan po ay isang malaking kaibangan at gagawin daw nilang 14% ang VAT.
Sa 12% po, nagugutom na ang tao, hirap na, gagawin pa na raw nilang 14% dahil magastos po ang federalism, no? Magdadagdag ka ng mga several layers of government, several layers of bureaucracy, tataas ang red tape, lalaki ang gastos, so you have to impose new taxes. Ang mga Pilipino po, kawawang-kawawa na. Sabi nila, ibababa nila yung income tax. Makakabuti lang po yan sa mga malalaking korporasyon, katulad ng korporasyon ni Manny Pangilinan. Pero sa maliliit na taong bayan, pag binaba mo yung income tax, in-increase mo sa 14% yung VAT, hindi po yan Hindi, nakakatakot nga dyan, yung 15% daw yung VAT ngayon eh. Ayun ang nakakatakot. Isa pa, yung sinasabing 100% foreign ownership, bakit po sinusulong yan? Dahil na-establish na po ng Supreme Court sa isang Supreme Court decision na yung PLDT lumabag sa 60-40 requirement. Oo. Ito na naman, this is another case of changing the Constitution to legalize a crime. Hindi po pwede yan na every time meron tayong krimen, babaguhin natin yung Constitution para yung krimen maging quote-unquote legal. Sagrado po ang ating konstitusyon. At yung 100% foreign ownership po, hindi po yan magdudulot ng mas mababang presyo ng kuryente o bibilis ang ating internet o magiging mura ang ating internet sa quote-unquote competition. Kasi ang mga foreign investors po, papasok lamang yan, bibili ng shares of stocks. Hindi naman yan makikipag-compete, makikipag-kuntsaba yan sa mga existing big companies, existing oligarchs. Kaya kung maaari po sana, wag na natin pakialaman yung ating constitution, mag-concentrate na po tayo sa mga projects na sinasabi ni Kaado Pagdinawan, tsaka ni ating scientist dito, si Robert Marin, at marami pa po mga proyekto. Dapat yung Meralco ibalik sa gobyerno, yung PLDT ibalik sa gobyerno, yung Manila Water, Maynila ibalik sa gobyerno, North Expressway, South Expressway, nakalagay po yan sa konstitusyon. Imbis na baguhin natin ang ating konstitusyon, ipatupad natin ang ating konstitusyon. Napakarami po mga provisions dyan na hindi pinapatupad, katulad ng political dynasty. Hanggang ngayon, wala pang batas para ipagbawal yung political dynasty. So instead of amending the Constitution, ipatupad ang Constitution. Basahin po natin kasi walang nagbabasa ng 1987 Constitution. Yan ang problema eh. Sisisihin ang Constitution sa lahat ng problema, pero ang tunay na problema, hindi pinatupad ang Constitution. Napakaganda po ng 1987 Constitution. Ang in-appoint po ni Cory dyan, basahin ninyo kung sino-sino yung mga gumawa dyan. Mga matitinong tao, sina Ponciano Binagen, sina Jaime Tadeo, Cecilia Muñoz Palma, Chito Gascon, etc. Ang dami pong matitinong tao pinag-appoint dyan. Napakaganda po ng 1987 Constitution. Dyan po sa Constitution na yan, pinagbabawal ang pork barrel, pinagbabawal ang DAP, tsaka yung maraming mga yung Saba nandiyan sa Constitution na yan, atin ang Saba. So napakaganda, nakakatakot po pag binago natin ang ating konstitusyon, baka yung magagandang provisions mawala, katulad ng Saba, baka mawala yan dahil ang CONCON o CONAS ay hindi po yan makokontrol ni Digong. Maniwala kayo sa akin dahil unang-una, bawal makialam ang executive at judicial sa trabaho ng CONCON o CONCOM. Bawal. Kaya kahit anong gusto ng CONCON, kahit anong gusto ng CONCOM, magagawa yan. In fact, noong 1971 CONCON, kung magbabasa kayo, ginawa nilang members yung sarili nila ng National Assembly. Nakalagay doon na those members of the CONCON who will express their willingness to or their desire to become members of the National Assembly shall automatically become members thereof. Marami pong pwedeng ilagay dyan. Nakakatakot. Pwedeng tanggalin yung prohibition against nuclear weapons. Ay kawawa po tayo. Tayo magiging magnet of attack. Tayo, may mga anak po tayo. Ayaw po natin mapahamak. Kaya wag po natin pakialaman ng konstitusyon kung maaari lang. Napakahalaga po ng konstitusyon. At yung konstitusyon natin ngayon, yung 1987, gamitin natin para maagaw sa mga oligarchs yung kanilang kayamanan, mailipat sa taong bayan. Yung po ang system change. Hindi po form of government change. System change ang kailangan natin. Gamitin nating armas yung 1987 Constitution sapagkat yung 1987 Constitution is a socialist constitution. Marami mga sinasabi mga komunista na member ng 1986 Constitutional Commission, sina Christine Tan, etc. So, wag po natin palitan yung 1987 Constitution na yan. Napakaganda po yan. Basahin po natin.
bago natin sabihin na dapat natin palitan yan, basahin muna natin, magmula doon sa preamble hanggang doon sa transitory provision. Basahin po natin, kasi hindi pwede tayong criticize ng hindi natin nababasa. Basahin po natin, I challenge you. Good point. Well, anyway, balik tayo kay Edward, no? Bago kay Robert. Bigyan mo ng final statement. Tapos na. Pero sa PAGCOR kasi ito, magpapalit na naman ng administration. So palit ang board of directors, chairman, presidente, members ng board. Hopefully, kung masasama po tayo, kaagapay niyo po ako dito sa media. At yung nararanasan po natin ngayon na hindi magandang siguro pipilitin natin mabago po ito. Maraming po salamat. Okay, Robert. Ito po ay sign of protest ginagawa about the 87 Constitution. Please, I believe in it and I believe what you said. Basahin natin at i-promulgate natin. Salamat po. Okay, with that, I would like to thank our guests, Edward, Robert, and Bertino. At actually, sa PAGCOR, they're doing their best na makorek itong mga problema. Kaya lang talagang you cannot please everybody. Yun lang naman importante dyan. And at the same time, yung mga statement ni Ferdy ay talagang meaty, no? At valid information na dapat natin i-back up. And let's get our act together to achieve a better Philippines, for a new Philippines. Thank you so much and see you next week. At next nga pala yung Department of Health Secretary, saka yung PNP Chief nandito, si De La Rosa. Si Secretary Obial ng DOH and PNP Chief De La Rosa. Okay, thank you. Thank you, Sonny.